Si Ryuma ay isang malungkot na nasa 80 gulang na lalaki, na natigil sa isang dead-end na trabaho ng mga kakilakilabot na katrabaho at isang mas masahol pang amo. Isang umaga, nagising siya na nasa isang kakaibang lugar, nakaupo sa tapat ng tatlong hindi pamilyar na Diyos. Ipinaalam nila sa kanya na siya ay nasawi at ngayon ay nasa langit. Gayunpaman, hindi nagulat si Ryuma dahil lagi niyang alam na ang stress ng kanyang trabaho ay tatapusin siya sa kalaunan. Naaalala niya ang lahat ng pagkakataong binasag ng kanyang amo ang mga bote ng beer sa kanyang ulo, at ipinapalagay na iyon ang sa wakas ang pumaslang sa kanya. Ngunit itinutuwid siya ng mga Diyos, na inihayag na siya ay talagang nasawi dahil sa aksidenteng pagkahulog sa kanyang kama. Ang paghahayag na ito ay nagpabalisa kay Ryuma dahil hindi niya inaasahan na masasawi siya sa kalunos-lunos na paraan. Ang tatlong nilalang sa harap niya ay mga Diyos mula sa ibang mundo, na nag-aalok sa kanya ng pangalawang pagkakataon ng buhay sa isang bagong mundo. Sa bagong buhay na ito, bibigyan siya ng kakayahang gumamit ng lahat ng uri ng mahika. Ngunit ang catch ay na dapat siyang mabuhay sa katawan ng isang mahinang 8 taong gulang. Pagkatapos ng ilang maliit na talakayan, ang katawan ni Ryuma ay nagsimulang lumiwanag sa isang maliwanag na gininto ang liwanag, at siya ay agad na dinala sa bagong mundo. Ilang sandali pa, nagising siya na nakahiga sa isang kagubatan, ngayon ay nasa kanyang munting bagong katawan. Habang tumatayo siya at lumilingon sa paligid, lubos niyang tinatanggap na siya ay muling nagkatawang tao. Ang mga Diyos ay naghanda ng isang manual para sa kanyang bagong buhay, at habang binubuksan niya ito, nagulat siya nang makitang ang lahat ng kanyang mga istatistika ay nakalagay sa malupit na lakas. Gayunpaman, malamang na nangangahulugan ito na pinanatili niya ang karamihan sa kanyang mga kasanayan mula sa kanyang nakaraang buhay. Napansin ni Ryuma ang isang kalapit na puno, lumapit dito, at nagpas siyang subukan ang kanyang bagong nahanap na lakas. Sa isang sipa, hinati niya ang puno sa kalahati, na nagpapatunay na talagang mayroon siyang malakas na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nakakita siya ng slime sa lupa at agad na nasasabik dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya nito sa totoong buhay. Sinusubukan niyang paamuin ito ngunit wala siyang swerte. Kaya, kumonsulta siya sa kanyang magic manual, na nagbibigay ng mga tagubilin kung paano gamitin ang temang magic. Kasunod ng gabay, nag-spell siya, naramdaman ang pagdaloy ng magic sa kanyang katawan habang nagpapakita ang isang asul na bilog sa ilalim ng slime. Ang kumikinang na pattern ay nagpapahiwatig na ang slime ay matagumpay na napaamo at ngayon ay naging kanyang lingkod. Pagkalipas ng 3 taon, nagising si Ryuma sa bahay na kanyang itinayo, na napapalibutan ng daan-daang mga slime na kanyang pinaamo sa mga nakaraang taon. Pagkatapos suriin ang kanyang mga slimes, naglakad-lakad siya sa kagubatan kung saan nakita niya ang isang grupo ng mga kabalyero na nakapalibot sa isang sugatang lalaki. Sa kasamaang palad, wala na silang sapat na mahika upang pagalingin siya, kaya naghahanda silang ibalik siya sa bayan. Ngunit bago sila makaalis, pumasok si Ryuma at nag-aalok ng tulong. Ang mga kabalyero ay hindi pamilyar sa kanya, kaya't ang gray hair ay agad na bumunot ng kanyang espada at hinihiling na malaman kung sino siya. Habang tinitigan niyang mabuti si Ryuma, iniisip niya kung ano ang ginagawa ng isang bata na mag-isa sa napakalawak na kagubatan. Tinitiyak ni Ryuma na hindi siya banta at mayroon siyang gamot na magagamit nila. Ang isa sa mga kabalyero ay sumulong upang suriin ang gamot, at pagkatapos matikman ito, kinumpirma niya ang pagiging tunay nito. Gamit ang katiyakang iyon, ipinainom nila ito sa sugatang lalaki, na sa lalong madaling panahon ay nagpakita ng mga palatandaan ng paggaling, na nagpapatunay na ang potion ay mabisa. Pagkatapos magpasalamat kay Ryuma sa kanyang tulong, iminungkahi niyang magpahinga sila sa kanyang tahanan bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay kinabukasan. Pumayag ang blonde na pinuno, at habang naglalakad sila, nagbulungan ang dalawa sa mga kabalyero, nagtataka pa rin kung bakit nakatira sa kagubatan ang isang batang tulad ni Ryuma. Biglang bumunot ang mga kabalyero ng kanilang mga espada habang nagpapakita ang isang pulutong ng mga slime. Ngunit bago sila umatake, humakbang si Ryuma sa harap ng mga nilalang, mahinahong ipinaliwanag na sila ay kanyang mga alipin at hindi isang banta. Nang mawala na ang kalituhan, ibinaba ng mga kabalyero ang kanilang mga sandata at humingi ng paumanhin para sa hindi pagkakaunawaan bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa kalaunan, nakarating sila sa tila isang higanteng bato, na tila isang dead end. Gayunpaman,
Ginagamit ni Ryuma ang kanyang barrier magic upang ibunyag ang kanyang nakatagong tahanan, na iniiwan ang mga kabalyero na halatang humanga. Sa loob, inilagay nila ang sugatang lalaki upang magpahinga, ngunit hindi nagtagal ay napansin ng mga kabalyero ang isang kakaiba sa bahay. May sapat lamang na kasangkapan para sa isang tao, ibig sabihin, si Ryuma ay dapat namumuhay ng mag-isa. Pumasok si Ryuma na may dalang crate na puno ng mga potion, na sinasabi sa kanila na kumuha ng mas maraming gusto nila dahil ginagawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang sarili. Laking gulat ng mga kabalyero na ang isang batang tulad niya ay maaaring gumawa ng mga potion, kaya tinanong nila siya kung sino siya at kung saan siya galing. Napagtantong hindi niya maiiwasan ang tanong ng mas matagal, umupo si Ryuma kasama ang kanilang pinuno upang maayos na magpakilala. Matapos ibahagi ang kanyang pangalan, ipinakilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang Reynold, isa sa mga pinakasikat na duke sa lugar. Sa sandaling napagtanto ito ni Ryuma, mabilis siyang yumuko bilang paggalang. Pagkatapos nito, ang iba pang mga kabalyero ay nagpakilala ng mas casual, na nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang tulong. Nang matapos na ang mga pagpapakilala, si Reynold, na naghihinala pa, ay nagtanong kung paano natuto si Ryuma ng mahika at paggawa ng potion at kung bakit siya nabubuhay mag-isa sa kagubatan. Dahil ayaw niyang ihayag ang katotohanan, gumawa si Ryuma ng isang kwento, na sinasabing itinuro sa kanya ng kanyang mga lolo't lola ang mga kasanayang ito ngunit pumanaw 3 taon na ang nakararaan. Bago sila masawi, inutusan nila siyang pumunta sa isang nayon, ngunit dahil siya ay isang tagalabas, hindi siya tinanggap ng mga taga-nayon. Upang ipahayag ang kanilang pasasalamat, binibigyan ng mga kabalyero si Ryuma ng bowl ang kristal na maaaring makakita ng mga kriminal. Kapag inilagay niya ang kanyang kamay dito, kinukumpirma ng bola na hindi siya isang kriminal, na nagbibigay katiyakan sa mga kabalyero. Gayunpaman, sinusuri ng isa sa kanila ang kanyang mga istatistika at nagulat nang makitang wala siyang anumang kakayahan sa pakikipaglaban, kaya napabuntong hininga si Ryuma sa kahihiyan bago bumangon upang maghanda ng hapunan. Si Reynold, na nag-aalala tungkol sa pag-iiwan kay Ryuma na mag-isa sa kagubatan, ay kumonsulta sa kanyang koponan. Nagpasya siyang bumalik sa bahay at makipag-usap sa kanyang ama upang makita kung mayroon bang magagawa tungkol sa sitwasyon ni Ryuma. Kinaumagahan, naghanda ang mga kabalyero sa pag-alis patungo sa kanilang kaharian. Habang naglalakad sila palayo, nakaramdam ng guilt si Ryuma sa pagsisinungaling niya tungkol sa kung paano siya napunta rito. Pagkalipas ng 2 linggo, matapos ang isang headcount ng kanyang slimes, humiga si Ryuma sa lupa upang magpahinga ngunit biglang nakarinig ng pamilyar na boses at mabilis na tumayo upang makita ang mga kabalyero na bumalik para sa isa pang pagbisita. Habang papalapit sila, nahadyap ng mga mata ni Ryuma ang isang magandang babae na naglalakad sa tabi nila. Pagdating nila, sinalubong si Reynold ni Romero, ang ama ni Reynold, kasama ang asawa ni Reynold, si Elisa, at ang kanilang anak na babae, si Elena. Nagpasalamat sila sa kanyang pagligtas kay Reynold at sa kanyang mga kasama 2 linggo na ang nakakaraan. Yumuko si Ryuma bilang tugon at humihingi ng paumanhin para sa walang anumang merienda na maya-alok, ngunit pinigilan ito ni Romero, na nagpapaalala sa kanya na dumating sila nang hindi ipinaalam. Habang tumitingin si Romero sa paligid, nagulat siya sa napakaraming slimes na mayroon si Ryuma, dahil ang bilang ay tumaas ng husto mula noong huling pagbisita ng mga kabalyero, na nagpapaisip sa kanila kung paano sila nagkasya sa kanyang tahanan. Upang ipakita, pinagsasama sila ni Ryuma sa isang higanteng slime, na ikinagulat ng lahat. Nang sinimulan niyang ipaliwanag ang mga detalye ng pagsasama ng slime, napansin niya ang kanilang nabigla na mga ekspresyon. Humakbang pasulong si Reynold, humanga, at sinabing walang sino man sa kanilang kaharian ang nakamit ito kailanman. Kaya, nilinaw ni Ryuma na sa halip na bumuo ng isang kontrata na may 100 slimes ng sabay-sabay, kinontrata niya ang bawat isa ng hiwalay bago pagsamahin ang mga ito. Ang paghahayag na ito ay humanga sa kanila, dahil nalutas niya ang isang misteryo na naging palaisipan sa mga tamers sa loob ng maraming taon. Iminumungkahi nila na magparehistro siya sa guild ng tamer at ipakita ang kanyang higanteng slime. Pero bago nila ito pag-usapan pa, iniimbitahan sila ni Ryuma sa loob. Pagdating sa loob, iniharap ni Reynold si Ryuma na may gintong orasan bilang tanda ng pasasalamat. Tinatanggap ito ni Ryuma,
ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto na hindi sila pumunta sa ganitong paraan para lamang maghatid ng regalo. Nagsalita si Elena, ipinaliwanag na ang kanyang pamilya ay nagmula sa isang mahabang linya ng mga tamers, at gusto niya ang tulong ni Ryuma sa pagpapaamo ng kanyang unang slime. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan mahahanap ang isa. Naglalabas si Ryuma ng mapa at tumuturo sa isang mapagkukunan ng tubig kung saan madalas na nagtitipon ang mga slime, na ginagawa itong pinakamagandang lugar upang magsimula. Gayunpaman, si Elena ay hindi pamilyar sa iba't ibang uri ng slime, kaya't hiniling niya kay Ryuma na ituro sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Makalipas ang isang oras, ipinakita ni Ryuma kung paano niya ginagamit ang mga slime sa paglalaban ng mga damit, pinapaikot ang mga ito sa paraang gaya ng washing machine. Kapag hinugot niya ang tela, ito ay walang batik, na ikinagulat ng lahat dahil ang dumi ng goblin ay kilala bilang isa sa pinakamatigas na mantsa. Ngunit ang mga slime ni Ryuma ay nililinas ito ng walang kahirap-hirap. Dahil sa inspirasyon, naging determinado si Elena na paamuin ang isang slime na maaaring maging mas mahusay na panlinis. Hiniling niya kay Ryuma na ituro sa kanya kung paano, ngunit nag-aalangan siya dahil nahihirapan siyang ibahagi sa isang babae ang paliwanag. Sa halip, tinipon niya ang mga lalaking kabalyero at ipinaliwanag ito sa kanila, at ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapatunay na ginawa ni Ryuma ang tamang pagpili. Gayunpaman, mas direktang lumapit si Howard, lumakad papunta kay Elena at sa mga kasambahay at tahasang sinabi sa kanila na kailangan nilang maligo at gamitin ang kanilang tubig na puno ng pawis bilang decoy. Na-offend agad ang mga babae kaya walang pag-aalinlangan ay binigay nila sa kanya ang sampal ng kanyang buhay. Gusto ni Elena na paamuin ang slime, ngunit ang pamamaraan ay mas nakakahiya kaysa sa inaasahan niya. Kaya iminumungkahi ni Ryuma na hilingin niya sa isa sa kanyang mga gwardya na gawin ito, ngunit nagpa siya si Elena na gawin ito sa kanyang sarili, determinadong magawa ang mga bagay nang hindi umaasa sa iba. Gumugugol siya ng ilang minuto sa bathtub, nakatutok sa kanyang layunin. Kinabukasan, maingat niyang dinala ang isang mangkok ng kanyang tubig na pampaligo at nagpaalam kay Ryuma, umaasang makuha ang kanyang unang slime. Sa gabing iyon, siya ay bumalik, na nagniningning sa pananabik, buong pagmamalaki na ipinapakita sa lahat ang maliit na slime na kakaaamon niya pa lamang. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan ni Ryuma si Elena na marahang hinahaplos ang kanyang slime, na nagpapabalik sa mga alaala ng kanyang unang slime. Maliit ito ngunit mahalaga sa kanya, kaya iningatan niya ito at pinangalan ng Toshi ayon sa isang matandang katrabaho na nagpaalala nito sa kanya. Tinanong ni Elisa kung ano ang susunod niyang plano. Inamin ni Ryuma na hindi siya sigurado kung mananatili or lilipat sa ibang lugar. Iminumungkahi ni Elisa na maglakbay siya kasama nila, ngunit nag-aalangan siya, na pagtantong hindi siya umalis sa kagubatan sa mahabang panahon. Naramdaman ang kanyang kawalan ng katiyakan, ibinahagi ni Elena na ito rin ang kanyang unang tunay na paglalakbay, at kahit na ito ay maaaring may mga paghihirap, magdadala din ito ng mga hindi malilimutang karanasan. Ang kanyang mga salita ay nagpaisip kay Ryuma tungkol sa mundo sa kabila ng kagubatan, at pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, pumayag siyang sumama sa kanila, na labis na ikinatuwa nila. Dahil ang lahat ng kanyang kaalaman sa mundong ito ay nagmula sa mga Diyos, naniniwala siyang ang paglalakbay kasama nila ay makakatulong sa kanya na maunawaan ang sentido komon. Nang gabing iyon, inilalagay ni Ryuma ang lahat ng kanyang makakaya sa kanyang kahon ng item at binisita ang estatwa ng mga Diyos, na ipinaalam sa kanila ang kanyang paglalakbay. Nangako siya na kung babalik siya, magtatayo siya ng isa pang rebulto sa ibang lugar. Pagkatapos, bago umalis, tinatakan niya ng mahika ang pasukan ng kuweba para maiwasan ang mga nanghihimasok. Samantala, binuksan ni Romero ang isang space portal, na tinawag ang isang karwahe na may mga kabayo. Sa pamamagitan nito, magsisimula ang kanilang paglalakbay. Sa mga susunod na araw, naglalakbay sila sa araw at nagpapahinga sa gabi, na ginagawang medyo komportable ang biyahe para kay Ryuma. Sa ika-4 na araw, natagpuan nila ang kanilang sarili na nahuli sa isang hindi karaniwang malakas na bagyo. Biglang umalog ng malakas ang karwahe at biglang huminto, dahilan para mahulog si Elena sa mga braso ni Ryuma, na ikinamulan niya nang ipaalam ng driver kay Reynold na may problema. Paglabas, nakita ni Reynold na nakaharang sa kalsada ang isang napakalaking landslide.
Ang pagdetor ay magdadagdag ng 3 araw sa kanilang paglalakbay, kaya iminumungkahi niya ang paggamit ng Earth Magic upang i-clear ito. Nakita ito ni Ryuma. Nasa loob pa rin ng karwahe, ang pagguho ng lupa at nagpas siyang tumulong. Isinuot niya ang kanyang kapote at humakbang sa labas, na bumubuo ng isang mahiwagang hadlang sa kanyang sarili at kay Reynold upang protektahan sila mula sa ulan. Sa halip na gumamit ng regular na Earth Magic, nagmumungkahi siya ng isang mas mahusay na paraan at nagpa siya na ipakita gamit ang kanyang diskarte sa paggawa ng bloke. Bumubuo siya ng ilang mga bloke ng bato, na maingat na inilalagay ng kanyang mga slime upang patatagin ang kalsada. Sa loob ng maikling panahon, ang landas ay malinaw, at ang bagyo ay hamupa. Humanga si Reynold, nagpapasalamat kay Ryuma para sa kanyang mabilis na trabaho. Si Elisa ay nagmamadaling lumapit sa tuwa at binigyan ng mahigpit na yakap si Ryuma, idiniin siya sa kanyang katawan. Siya ay halos walang oras upang mag-react bago siya magsimulang malagutan ng hininga, at mabilis na bumitaw si Elisa, na pagtanto ang kanyang pagkakamali. Bagamat pagod, nakakaramdam ng malalim na kasiyahan si Ryuma sa pagtulong sa iba. Sa susunod na 3 araw, maayos ang kanilang paglalakbay hanggang sa tuluyang makarating sa lungsod ng Gimo. Di nagtagal pagkatapos manirahan sa kanyang silid, tumingin si Ryuma sa bintana, na kinikilala na ang isa sa mga pangunahing dahilan ni Reynold sa pagpunta rito ay upang masuri kung aling mga minahan ang mananatiling bukas at kung alin ang isasara. Pagkaraan ng araw na iyon, pumunta siya sa simbahan kasama si Reynold at ang iba pa dahil kailangan niyang kumuha ng item na kilala bilang status board, na nagpapakita ng mga istatistika ng isang tao. Habang nasa simbahan, inutusan siya ng attendant at nagbibigay ng mga tagubilin kung paano magpapatuloy. Ngunit sa sandaling hinawakan ni Ryuma ang status board at na-access ang bowl ang kristal, agad siyang dinala sa langit, kung saan nakita niya ang 3 Diyos na nagpadala sa kanya sa mundong ito. Nang makita sila, lumiwanag sa mukha ni Ryuma ang pananabik, ngunit mabilis na nawala ang pananabik na iyon habang nagsisimula siyang magtaka kung nangangahulugan ito na nasawi na naman siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ng mga Diyos na hindi siya nasawi, sa halip ay hinaila lamang nila ang kanyang isip sa tabi nila saglit, at babalik siya sa kanyang kinaroroonan kapag natapos na ang kanilang pag-uusap. Naalala ni Ryuma na dati nang sinabi sa kanya ng mga Diyos na hindi niya magagawang makipag-usap sa kanila maliban kung sinanay niya ang kasanayan sa Oracle. Ngunit dahil hindi niya sinanay ang kasanayang iyon, nagtataka siya kung paano niya nakikita ang mga ito ngayon. Ipinaliwanag ng mga Diyos na dahil namuhay si Ryuma sa isang monastikong pamumuhay sa nakalipas na 3 taon, nagpa siya silang bigyan siya ng kasanayang oracle, na nagpapahintulot sa kanya na makipag-usap sa kanila, sa madaling sabi lamang. Pagkatapos ay sinabi ng babaeng Diyos kay Ryuma na inaasahang makikilala niya ang pamilyang Ducal, ngunit hindi niya naiintindihan ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag niya na ang isa sa mga naunang taong inilipat mula sa Earth ay talagang nagpakasal sa isang ninuno ng pamilyang Jamil. Naaalala siya ng mga Diyos bilang isang napakabait na batang babae na noon pa man ay gustong maging isang tamer ng hayop. Kaya, nang siya ay inilipat sa mundong ito, ang kanyang hiling ay magkaroon ng kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na paamuin ang mga hayop. Ang parehong babae sa kalaunan ay nagtatag ng temang School of Magic at pinagkalooban pa ng titulo ng isang maharlika. Simula noon, ang mga Diyos ay individual na nagbabasbas sa mga miyembro ng pamilya Jamil. Nabanggit din nila na si Elena ay tila lubos na nagmana ng dugo ng kanyang ninuno, ibig sabihin, malamang na siya ay magiging isang mahusay na tamer, na labis na ikinatutuwa ni Ryuma dahil alam niya kung gaano siya nagsisikap. Gayunpaman, ipinaalam din ng mga Diyos kay Ryuma na may isa pang transferee sa bahaging iyon ng pamilya. Dahil palagi silang nagdadala ng kahit isang tao sa tuwing kukuha sila ng magic mula sa Earth, ang transferee na ito ay isang stereotypical otaku na naghahangad ng malalakas na kapangyarihang magical at ginamit ang mga ito para maging unstoppable sa labanan. Sa kabutihang palad, siya ay masyadong mahiyain upang gawin ang kanyang paraan upang gumawa ng anumang masamang gawain. Kahit na ang mga Diyos ang nagbigay sa kanya ng kanyang kapangyarihan, talagang nag-aalala sila hanggang sa araw na siya ay nasawi. Kung ikukumpara sa kanya, naniniwala silang mas kalmado si Ryuma dahil gumagawa siya ng sarili niyang mga desisyon at sumusunod sa mga tamang panuntunan. Kaya, pakiramdam nila ay hindi nila hinihiling ang isang mas mahusay na transferee kaysa sa kanya.
Ang oras ni Ryuma kasama ang mga Diyos ay magtatapos na, at nang magsimula siyang magliwanag na may gininto ang aura, sinabi niya sa kanila na babalik siya sa simbahan sa lalong madaling panahon upang makipag-usap muli sa kanila. Pagkatapos nito, ibinalik siya sa kanyang mundo. Sa sandaling bumalik siya sa kanyang katawan, inutusan siya ng attendant na suriin ang kanyang status board at binanggit na kaugalian na itago ang lahat maliban sa kanyang pangalan at edad dahil ang iba ay pribadong impormasyon. Pagkatapos niyang umalis, tinitingnan ni Ryuma ang kanyang status board at nakitang nabigyan siya ng mga pang-araw-araw na kasanayan at kasanayan sa pakikipaglaban. Napansin din niya na binigyan siya ng mga Diyos ng isang titulo, minamahal na anak ng mga Diyos. Paglabas niya, sinalubong siya ni Elena, na masaya na naging maayos ang lahat. Maya-maya, nilapitan siya ni Romero at nag-aalok ng ilang payo. Napansin niya na ang mga kakayahan ni Ryuma ay higit pa sa karaniwan para sa isang kaedad niya, kaya iminumungkahi niya na itago ni Ryuma ang kanyang lakas sa mga tagalabas upang maiwasan ang pagsasamantala. Pinayuhan din niya siya na sumali sa isang guild upang mapataas ang kanyang ranggo upang mapabuti ang kanyang katayuan, kung saan si Ryuma ay madaling sumang-ayon. Nang casual na binanggit ni Ryuma na mayroon siyang magic capacity na 198,000, bahagyang nagulat si Elena dahil hindi lang siya ganoon kataas ang kapasidad, ngunit nagagamit din niya ng maayos ang magic. Walang nakikitang kakaiba si Ryuma tungkol dito, ngunit naramdaman ng mayordomo ang kanyang pagkalito at ipinaliwanag niya na ang pagkakaroon ng mataas na magic capacity ay karaniwang may mga side effect. Ang mga taong may likas na mataas na kapasidad ay kadalasang nahihirapang kontrolin ang kanilang mahika at matuto ng mga bagong spell. Dahil sa paghahayag na ito, medyo nalulungkot si Elena dahil halos kaedad niya si Ryuma ngunit hindi niya kayang gumamit ng mahika. Nagulat si Ryuma nang malaman niya na ang kanyang magic capacity ay talagang 200,000. Gayunpaman, sinasabi lang niya sa kanya na kung ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa pag-aaral ng magic, dapat ay makapag-improve siya ng mag-isa. Narinig ni Romero at ng iba pa ang kanyang ideya at nakita nila itong napakatalino. Kaya nag-aalok pa si Ryuma na turuan siya kung kailan niya gusto. Habang hawak ni Elena ang kanyang kamay bilang pagpapahalaga, kinikilala ni Ryuma na talagang masarap sa pakiramdam na pinahahalagahan. Kinabukasan, bumiyahe si Ryuma at ang grupo sakay ng karwahe hanggang sa makarating sila sa Tamers Guild, kung saan dapat magparehistro si Ryuma. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na palagi siyang nagsasanay ng mga slime, magiging mahirap para sa kanya na itaas ang kanyang ranggo. Kaya, nagpa siya si Romero na dalhin siya sa Adventurers Guild sa halip, umaasa na mapataas niya ang kanyang ranggo doon. Nang pumasok si Ryuma sa lugar ng pagsubok, nakilala niya ang kanyang supervisor, na may napakabagsik na hitsura sa kanyang mukha ngunit nagpapaliwanag pa rin na ito ay isang pagsubok ng kakayahan sa pakikipaglaban. Para sa unang pagsubok, binibigyan ng 5 arrow si Ryuma at inutusang maglunsad sa 5 nakatigil na target nang hindi nagkakamali. Sa sandaling magsimula ang pagsubok, mabilis niyang kinuha ang bawat arrow at tinamaan ang mga target sa gitna, na pumasa sa pagsubok ng madali. Namangha si Reynold, dahil alam niyang bihasa si Ryuma, ngunit hindi niya maisip na ganito siya kagaling. Ang susunod na pagsubok ay nagsasangkot ng paglunsad ng mga arrow sa gumagalaw na mga target. Sa sandaling magsimula ang pagsubok, muling tinatamaan ni Ryuma ang bawat solong target nang hindi nagmimintes. Pagkatapos niyang makumplito ang pagsusulit, bigla siyang binato ng isang supervisor ng kutsilyo sa isang palihim na pag-atake, ngunit nahuli ito ni Ryuma, ibinalik ito, at pagkatapos ay nagpatawag ng isang staff weapon, naghahanda na humarap sa isang huling pag-atake. Gayunpaman, ang supervisor ay mabilis na nagmakaawa sa kanya na huminto, na ipinahayag na ang pagsusulit ay tapos na. Dahil humanga, pinuri niya si Ryuma sa kanyang pagganap bago ipakilala ang kanyang sarili bilang Warren, ang Guildmaster ng Adventurers Guild. Dahil nakapasa si Ryuma sa pagsusulit, dinala niya ito sa opisina ni Warren, kung saan ini-slide sa kanya ni Warren ang kanyang opisyal na guild card, na gagamitin niya sa pagtanggap ng mga misyon. Magsisimula si Ryuma sa rank G at gagawa ng paraan pataas, ngunit kung magpapatuloy siya sa bilis na ito, naniniwala si Warren na hindi siya mahihirapang tumaas sa mga ranggo. Sa sinabi nito, iminungkahi niya si Ryuma na suriin ang guild board upang makita kung anong mga trabaho ang magagamit para sa kanya. Gayunpaman,
Pinapayagan lang siyang tumanggap ng mga trabaho sa loob ng kanyang ranggo maliban na lang kung bubuo siya ng isang partido na may mga high rank na miyembro, kung saan maaari siyang kumuha ng mas mataas na ranggo na misyon. Pumunta si Ryuma sa mission board at nakakita ng iba't ibang gawain, ngunit ang sa tingin niya ay pinakaangkop para sa isang baguhan ay ang paglilinis ng isang sibilyang bahay, dahil naniniwala siyang magagamit niya ang kanyang mga slime para gawin ang trabaho. Kinabukasan, nag-impake siya ng kanyang mga slime at naghahanda na lumabas, habang binabati siya ni Reynold at ng kanyang pamilya ng palm at good luck. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa bahay at kumatok sa pinto. Nang bumukas ito, nagulat siya nang makita ang isang pasang beastkin na nakatayo sa kanyang harapan dahil ito ang unang beses niyang makakita ng ganon. Sa sandaling iyon, isang makapal at mabahong amoy ang pumupuno sa hangin, malinaw na nagmumula sa loob ng bahay. Ang beastkin, na may desperasyon sa kanyang mga mata, ay hinawakan ang mga kamay ni Ryuma at nagmakaawa sa kanya na linisin ito. Ang gawain ni Ryuma ay linisin ang bahay ni Mia, na puno ng basura. Ang bahay ay itinayo sa hindi matatag na lupa, at sa paglipas ng panahon, isang tambak ng basura ang gumuho sa basement. Sa kalaunan, ang build-up ay naging napakalaki na walang sino man ang gustong kumuha ng trabaho. Sa kabila nito, tiwala si Ryuma na kakayanin niya ito sa tulong ng kanyang mga slimes. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga scavenger slime para ubusin ang lahat ng basura sa tambakan. Kapag tapos na iyon, lumipat siya sa basement at ginamit ang kanyang wash technique para linisin ang mga dingding. Sa wakas, ginamit niya ang kanyang create block technique upang makagawa ng mga brick at mapalakas ang istruktura, at pagkatapos nito, ang bahay ay ganap na nalinas. Nang dumating si Mia upang siyasatin ang mga resulta, tumitig siya sa pagkamangha, at ang pagbabago ay napakalaki na nagsimula siyang umiyak, na pagtagumpayan ng pasasalamat. Nagpapasalamat siya kay Ryuma para sa kanyang trabaho. Ngayong kumpleto na ang gawain, iniabot sa kanya ni Ryuma ang form para pirmahan na nagkukumpirma sa pagkumpleto ng trabaho. Hangang-hanga si Mia sa kanyang trabaho kaya nangako siyang tataas ang kanyang sweldo kapag nakolekta niya ito mula sa guild. Sa matagumpay na pagkumpleto ng kanyang unang trabaho, si Ryuma ay nakadama ng kaginhawaan sa pag-alam na maaari niyang pagkakitaan ang mundong ito. Sa katiyakang iyon, bumalik siya sa guild para iulat ang kanyang tagumpay. Pagdating, laking gulat ng receptionist nang malaman niyang nagawa niyang linisin ang basement ni Mia sa loob lamang ng kalahating araw at mag-isa. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang reward, na mas mataas pa sa inaasahan dahil sa tumaas na bayad ni Mia. Sa sandaling iyon, narinig ni Ryuma na tumatawag sa kanya si Warren, kaya umupo sila, at ipinahayag ni Warren ang kanyang paghanga sa kung gaano kabilis na kompleto ni Ryuma ang trabaho. Dahil kilalang adventurer si Mia, alam na ni Warren ang kanyang problema at kung gaano karaming basura ang naipon. Nagtataka, tinanong niya si Ryuma kung paano niya nagawang tapusin ito ng napakabilis, at bilang tugon, ipinaliwanag ni Ryuma na ito ay salamat sa kanyang mga slimes. Nang marinig ito, ipinaalam sa kanya ni Warren ang tungkol sa isa pang trabaho na nangangailangan ng kanyang mga kasanayan, kahit na alam na ni Ryuma ang paglilinis ng mga banyo ng komunidad mula nang makita niya ito sa board ng misyon. Ipinaliwanag ni Warren na dahil sa kamakailang mga pagbawas sa budget, walang available na humawak sa paglilinis. Matapos makinig sa mga detalye, sumang-ayon si Ryuma na kunin ang trabaho, at tiniyak sa kanya ni Warren na magiging maganda ang sahod. Nang maglaon sa araw na iyon, ipinaalam ni Ryuma kay Reynold at sa kanyang pamilya ang tungkol sa alok na trabaho, at nang marinig ito, nagsimulang maghinala si Reynold ng posibleng paglustay dahil iniulat ng opisina ng gobernador na ang mga gastos ay nananatiling hindi nagbabago. Inutusan niya ang kanyang mayordomo, si Sibos, na imbestigahan ang bagay na ito habang pinasasalamatan si Ryuma sa pagbibigay nito sa kanyang atensyon. Sinabi ni Reynold na maaaring matuklasan nila ang isang krimen dahil sa kanya. Kinabukasan, naglakbay si Ryuma at ang kanyang slime upang linisin ang mga banyo ng komunidad. Pagdating sa loob, inutusan niya ang kanyang mga scavenger slime na ubusin ang lahat ng dumi, pagkatapos ay ginamit ang kanyang wash technique upang linisin ang mga dingding bago tuluyang disimpektahin ang lugar gamit ang lightning magic. Gayunpaman, ito ay isang banyo lamang, ibig sabihin, mayroon pa ring 29 na dapat puntahan. Bago magpatuloy,
Nagsagawa si Ryuma ng isang halimaw na pagtatasa sa kanyang mga slimes at nabigla siyang matuklasan na silang lahat ay nakabuo ng pagtutol sa lason ng miasma. Ito ay nangangahulugan lamang na ang miasma ay naipon sa mga palikuran. Naalarma, nagmamadali siyang bumalik sa Adventurers Guild para iulat ito, para lang makita si Reynold at ang iba pa na nandoon na nangongolekta ng impormasyon mula kay Warren. Pumasok silang lahat sa opisina ni Warren, at nang banggitin ni Ryuma ang presensya ng miasma sa mga banyo ng komunidad, agad na sumugod sina Elise at Elena upang suriin siya, alam kung gaano kadelikado ang miasma. Labis silang nag-aalala, ngunit dahil sa reaksyong ito ay namula si Ryuma, dahil ito ang unang pagkakataon na may nag-alala tungkol sa kanya. Sa kabila ng panganib, pinipilit ni Ryuma na harapin ang miasma bago ito mawalan ng kontrol. Nagulat si Warren na handa pa rin siyang magpatuloy sa trabaho kahit na malaman ang tungkol sa panganib. Gayunpaman, ang iba ay sumasalungat sa ideya, sa takot na ito ay masyadong mapanganib para sa kanya. Para mapanatag sila, ipinapakita ni Ryuma ang screen ng kanyang status, na nagpapatunay sa kanyang resistance sa nakal-alasong gas. Sa pamamagitan ng patunay na ito, nangatuwiran siya na walang mas angkop para sa gawain kaysa sa kanya at sa kanyang mga slime. Kinabukasan, bumalik si Ryuma sa mga banyo ng komunidad upang ipagpatuloy ang paglilinis, ngunit sa pagkakataong ito, nagtalaga si Warren ng ilang kilalang adventurer sa labas upang matiyak na walang papasok. Sa lahat ng bagay, nagsimulang magtrabaho muli si Ryuma at ang kanyang mga slime. Habang dumarami ang kanyang mga slimes, lumampas sa 1,000 ang mga bilang nito, na nagpapahintulot sa kanila na linisin ang bawat banyo sa record na bilis. Pagsapit ng gabi, pinanood ni Mia at ng mga gwardya ang mga pagsisikap ni Ryuma at iminumungkahi na magpahinga siya, ngunit tumanggi siya, iginiit na gusto niyang tapusin ang trabaho sa lalong madaling panahon. Ang bilang ng mga scavenger slime ay tumataas mula 1,000 hanggang 3,000, kaya hinati-hati sila ni Ryuma sa mga grupo upang mas mapabuti pa ang kahusayan. Sa simula ng ikatlong araw, sa wakas ay lumabas si Ryuma sa gusali at ibinalita na natapos na niya ang paglilinis. Binabati siya ng lahat sa labas, at nagbabahagi sila ng sandali ng pagkagalak at tagumpay. Nang maglaon sa araw na iyon, nag-stretch si Ryuma, nakakaramdam ng pagod. Dahil ito ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na siya ay nagtrabaho ng lampas hating gabi. Habang nagpapahinga, naalala niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay na nagsimulang bumalik sa kanya. Ang pagtatrabaho lagpas hating gabi ay isang normal na pangyayari, ngunit noon, namuhay siya ng isang walang laman at monotonous na pag-iral na nasanay na lamang siya ng hindi napapansin. Ngayon, bumalik siya sa bahay at nagulat na makita si Reynold at ang kanyang pamilya na naghihintay sa kanya. Ang katotohanan na sila ay puyat para lamang makita siya ay pumupuno kay Ryuma ng damdamin, at siya ay nagsimulang umiyak, na nalulula sa kung gaano kalungkot ang kanyang nakaraang buhay. Nilapitan siya ni Elisa at niyakap, sinabi sa kanya na itinuturing na nila siyang bahagi ng kanilang pamilya. Nang maglaon ng gabing iyon, matapos silang batiin ng magandang gabi, nakahiga si Ryuma sa kama, na tunay na nagpapasalamat na dumating siya sa mundong ito. Kinabukasan, maagang gumising ang pamilya Reynold para maghanda ng almusal para sa isang hari. Nang magising si Ryuma, nagulat siya nang makitang nagising sila ng maaga para lang ipagluto siya ng pagkain. Ang pangunahing dahilan ng almusal na ito ay para tanungin ni Elena si Ryuma kung tuturuan niya ito ng magic, at sa kabutihang palad para sa kanya, sumasang-ayon si Ryuma. Iminumungkahi din ni Wilbert na dapat matutunan ni Ryuma ang isang bagay mula sa kanila, at dahil hindi siya masyadong sanay sa magic ng pag-atake, nag-aalok si Carmelo na turuan siya. Pagkaraan ng araw na iyon, silang lahat ay tumungo sa isang lambak kung saan nagsimulang magturo si Ryuma kay Elena. Gayunpaman, halos lahat ng alam ni Elena ay mahika ng apoy at yelo, na itinuturing ni Ryuma na pinakamahirap kontrolin. Gayunpaman, nakaisip siya ng isang ideya at gumagamit ng bubbly water magic upang magbuga ng mga bula sa hangin, na nagpatitig kay Elena sa pagkamangha. Kapag siya na ang sumubok, matagumpay siyang nakagawa ng mga bula sa kanyang unang pagtatangka, ngunit hindi ito tumatagal sa ere gaya kay Ryuma. Pinayuhan siya ni Ryuma na isipin ang isang bagay na tulad ng isang malagkit na likido, at kapag sinunod niya ang kanyang mga tagubilin, ang mga bula ay tumatagal ng mas matagal kaysa dati.
Tuwang-tuwa si Elena na makitang bumubuti ang sarili sa pamamagitan lamang ng paglalaro ng mahika, kaya tuwang-tuwa siyang hinawakan ang kamay ni Ryuma. Samantala, tinawagan ni Carmelo si Ryuma upang turuan siyang mag-atake ng magic gaya ng ipinangako. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng Fire Arrow spell, paglulunsad nito sa isang malaking bato, at perpektong ginagaya ito ni Ryuma sa kanyang unang pagtatangka. Sa susunod na ilang oras, natututo si Ryuma ng iba't ibang atake at defense spells hanggang sa ma-master na niya ang lahat ng plano ni Carmelo na ituro sa kanya para sa araw na iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Wilbert at ibinalita na magtuturo siya ng space magic kay Ryuma. Si Ryuma ay mayroon ng karanasan sa space magic, na pinatunayan niya sa pamamagitan ng pag-teleport sa paligid nila. Dahil alam na niya ang mga pangunahing kaalaman, ipinahayag ni Wilbert na handa na siyang lumipat sa intermediate level. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng space magic ay gumagana sa parehong paraan, kaya upang mag-teleport ng mas mahabang distansya, kailangan lang ni Ryuma na bumuo ng isang malakas na imahe ng kaisipan ng kanyang destinasyon. Nakatuon si Ryuma ng ilang sandali at matagumpay na nag-teleport sa isang malayong puno. Nag-teleport si Wilbert pagkatapos niya at ipinakilala ang susunod na spell, Dimensional Home. Hindi tulad ng isang regular na kahon ng item, ang Dimensional Home ay naglalaman ng hangin, na nagpapahintulot kay Ryuma na mag-imbak ng mga buhay na bagay tulad ng kanyang mga slime sa loob. Sinasanay ni Ryuma ang spell hanggang sa paglubog ng araw, at nang sa wakas ay matagumpay niya itong naikast, kinumpirma ito ni Wilbert, na nagpasaya kay Ryuma. Dahil gabi na, nagpasya silang lahat na umuwi. Kinabukasan, pumunta sila sa inabando ng minahan ng Gimo upang sanayin si Elena sa labanan ng halimaw. Di nagtagal pagkatapos ng pagdating, pumasok sila sa minahan para sa kanyang pagsasanay, habang ang grupo ni Reynold ay tumungo sa ibang bahagi ng minahan upang masuri kung gaano kalubha ang mga baras na pinamumugaran ng mga halimaw. Habang ang grupo ni Ryuma ay nakipagsapalaran ng mas malalim sa kuweba, nakita nila ang isang mandaragit na mantis at sumenya si Elena na labanan ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng paglulunsad ng Ice Arrow, ngunit hindi niya ito nataman, na nagbibigay ng pagkakataon sa mantis na makalapit. Bago ito makarating sa kanya, nagpaputok siya ng isa pang Ice Arrow at pinabagsak ito, at bumalik sa iba upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Habang lumalalim sila sa kuweba, nakatagpo sila ng 4 na halimaw ng sabay-sabay. Nagtataka sina Howard at Carmelo kung ito ay maaaring labis para kay Ryuma upang harapin, ngunit tinitiyak niya sa kanila na maaari niyang pamahalaan ito. Diretso niyang sinusugod ang mga halimaw, gamit ang isang body hardenang teknik sa kanyang sarili bago mabilis na ibinaba silang lahat gamit ang kanyang mga punyal. Nang iminumungkahi ni Howard na bumalik sila, nakita ni Elena ang isang metal na slime sa di kalayuan. Kinulong niya ito gamit ang kanyang ice magic, kinuha ito, at ibinalik sa grupo. Iminumungkahi ni Ryuma na agad siyang bumuo ng isang kontrata dito, ngunit nagulat siya sa pamamagitan ng pag-aalok nito sa kanya bilang regalo para sa pagtuturo sa kanyang mahika, at natuwa naman si Ryuma sa kilos. Pagkatapos nito, tinawag nila itong isang araw at lumabas sa kuweba. Habang hinahangaan ni Ryuma ang kanyang bagong metal na slime, napansin niya ang ilang pulang lupa sa lupa at nagtataka kung maaari siyang kumuha ng bakal mula dito. Iniipon ang pulang buhangin sa isang lugar, gumamit siya ng alchemy magic upang kunin ang bakal sa anyo ng isang bar, napakakinas na ang refleksyon ni Elena ay lumalabas sa ibabaw nito. Si Reynold at ang iba ay nakatayo, halatang humanga. Pagkatapos ay dinala ni Reynold si Ryuma sa isang kumpanya ng kalakalan, kung saan sinusuri ng isa sa mga mangangalakal ang iron bar kasama ang ilang iba pang mga bagay na ginawa ni Ryuma. Kinukumpirma ng negosyante ang kanilang pagiging tunay at sumang-ayon na ibenta ang mga ito, ngunit hiniling ni Ryuma na manatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang lumikha, sa takot na maaring ilagay siya sa panganib. Iminumungkahi ni Reynold na ang lahat ng kita ay mapupunta kay Ryuma dahil siya ang gumagawa ng mga kalakal, dahil sila mismo ay hindi nangangailangan ng pera. Natanto ni Ryuma ang kanilang kabaitan na napakalaki at binibigyan sila ng isang hitsura ng malalim na pagpapahalaga. Kinabukasan, nagpatawag si Warren ng isang pulong kasama si Ryuma at ang iba pang mga adventurer, na ipinapaalam sa kanila na ang kanilang bagong misyon ay i-clear ang Gimo mineshaft ng lahat ng maliliit na halimaw na nakatago sa loob.
Ang mga halimaw na matatagpuan sa mga baras ng minahan ay kinabibilangan ng mga cave bats, maliliit na daga, at iba pang mga halimaw. Bagamat hindi partikular na mapanganib ang mga nilalang na ito, malamang na magpakita sila sa malalaking sangkawan, kaya pinapayuhan ni Warren ang lahat na manatiling alerto at huwag pababayaan ang kanilang pagbabantay. Ang mga adventurer pagkatapos ay tumungo sa mga shaft ng minahan, na nahahati sa dalawang koponan upang masakop ang mas maraming lupa. Si Ryuma lang sa team niya ang marunong gumamit ng attack magic, kaya sumang-ayon sila na siya na ang bahala sa aerial threats tulad ng mga cave bats, habang ang iba naman ang humaharap sa iba. Hindi nagtagal, nakatagpo ng grupo ni Ryuma ang isang trio ng mga halimaw sa kuweba, ngunit madali nilang natalo ang mga ito nang hindi pinagpapawisan. Sa pasulong, naramdaman nila ang isang malaking kawan ng mga paniki sa kuweba na nakasabit sa kisame sa unahan ng baras. Ang mga paniki sa kuweba ay mahirap harapin dahil lumilipat sila sa mga pulutong, ngunit may plano si Ryuma na tapusin silang lahat ng sabay-sabay. Una, tinatakpan niya ang lugar ng sound barrier, at pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang sound bomb technique para magpadala ng malakas na sound wave sa shaft sa unahan. Sa oras na maabot nila ang lokasyon, nakita nila na ang sound wave ay napatumba ang lahat ng mga paniki sa lupa, na nagpapahintulot kay Ryuma na utusan ang kanyang mga slime na lumunin sila. Ang misyon ay naging maayos sa ngayon, kaya nagpa siya silang lumabas sa buong araw para magpahinga. Paglabas pa lang nila, sinalubong sila ni Warren at ng kanyang assistant na may seryosong ekspresyon. Ipinaalam nila sa koponan ni Ryuma na ang kabilang grupo ay natitisid sa isang goblin village sa loob ng mga minahan, na binubuo ng mahigit 500 goblins. Nasugatan pa ang ilan sa mga adventurer sa engkwentro. Dahil ang nayon ng goblin ay nagdudulot ng isang malaking banta, nagpa siya silang maglunsad ng isang operasyon upang maalis ang mga ito, upang maiwasan ang anumang mga goblin na makatakas. Ang mga adventurer ay nakaistasyon sa iba't ibang mineshaft upang harangan ang lahat ng posibleng labasan. Ang operasyon ay nagsisimula ng maayos, kasama ang mga adventurer na nagtutulungan upang maalis ang unang alon ng mga goblins. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto na mayroong mas maraming goblins kaysa sa inaasahan. Nang makita ang napakaraming bilang, ipinatawag ni Ryuma ang lahat ng 3,000 sa kanyang mga slime mula sa kanyang dimensional home at sumabak sa labanan. Naghahanda siyang gumamit muli ng sound bomb, kaya gumawa siya ng protection na sound barrier sa paligid ng kanyang mga kaalyado bago ilabas ang pag-atake. Sa sandaling pumutok ang pagsabog, ang mga goblins ay sumuray-suray, kitang-kitang nanghina. Sinamantala ang pagkakataon, inutusan ni Ryuma ang kanyang mga slime na umatake, at gaya ng kanyang hinulaan, lubusan nilang nalulupig ang mga goblins. Nang sa tingin ng lahat ay tapos na ang labanan, isang higanteng goblin ang lumabas mula sa kailaliman, na sinamahan ng ilang hobgoblin. Agad na tinawagan ni Ryuma ang lahat ng 3,000 slime, na sabay-sabay na nagkukumpulan sa mga kaaway. Sapat na ang napakaraming slime para ibagsak ang mga ito, at hindi nagtagal, nakita silang nagpipiestahan sa mga labi ng natalong mga goblins. Sa wakas tapos na ang trabaho, naghahanda ang mga adventurer na umalis, ngunit bago nila gawin, napansin ni Ryuma kung gaano karumi ang mga damit ng lahat. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang cleaner slime at ginagamit ang mga ito upang alisin ang dumi ng goblins, na ikinagulat ng iba, dahil ang dumi ng goblins ay kilalang-kilala na mahirap alisin. Nang maglaon ng gabing iyon, habang nakasakay sila sa karwahe pauwi, pinuri ng iba pang mga adventurer si Ryuma para sa kanyang natatanging pagganap sa larangan ng digmaan. Sa ilang mga punto, lumabas siya upang umupo kasama si Jeffrey, na nagmamaneho ng karwahe, at ang kanilang pag-uusap ay nagpapasalamat kay Ryuma na siya ay dinala sa mundong ito. Gayunpaman, mas lalo siyang nagpapasalamat na nakilala niya si Reynold at ang kanyang pamilya dahil alam niyang kung wala sila, hindi siya aalis sa kagubatan. Habang pinag-iisipan niya ang lahat ng kabaitang ipinakita sa kanya, isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan, iniisip kung masyado ba siyang umasa sa mga ito. Ang realisasyong ito ay nagpapabigat sa kanya, at sa oras na makarating sila sa tahanan ni Reynold, nakapagdesisyon na siya. Sa isang seryosong ekspresyon, iniuulat niya ang mga pangyayari sa araw na iyon at pagkatapos ay ibinalita ang kanyang desisyon, hihiwalay siya sa kanila upang matutunan niyang suportahan ng buo ang kanyang sarili. Alam ni Ryuma na ang lahat ng kanyang nakamit sa ngayon,
kabilang ang pagiging isang adventurer, ay lahat salamat kay Reynold at sa iba pa. Gayunpaman, pakiramdam niya ay sobrang comfortable na siya, kaya gusto niyang umatras ng isang hakbang mula sa kanila. Wala siyang planong umalis magpakailanman, ngunit gusto niyang gumugol ng ilang oras sa kanyang sarili at lumago. Hindi gusto ni Elena ang ideya, ngunit sinabi ni Reynold at ng kanyang ama na inaasahan na nila ito. Sa pagpapalaki ng maraming anak na tulad niya, naniniwala silang natural lang ito. Sinabi ni Romero kay Ryuma na maaari siyang umalis, ngunit sa ilalim lamang ng 3 kondisyon, dapat niyang palaging i-update ang mga ito tungkol sa anumang nangyayari sa pamamagitan ng mga liham, bumisita sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon, at huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa kanila. Sumang-ayon si Ryuma sa kanilang lahat, at napanatag si Elena sa narinig. Kasabay nito, ang pamilya ni Reynold ay nagpaplanong magtungo sa bayan upang manghuli ng ilang ibong lenor dahil panahon nila ito. Naniniwala si Reynold na ito ay isang magandang pagkakataon para kay Ryuma, kaya iminumungkahi niya na sumama siya, at sumang-ayon si Ryuma. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Ryuma na sa pamamagitan ng pamumuhay ng mag-isa, ang ibig niyang sabihin ay manatili sa bayan bilang isang adventurer habang sinisimulan din ang negosyong paglalaba na gusto niya noon pa man. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga adventurer at maid, na kanina pa nag-eavesdrop, ay pumasok sa silid. Binanggit nila na ang ideya ng paglalaba ni Roma ay kikita sa kanya ng malaking pera, dahil maraming adventurer ang basta na lang nagtatapon ng kanilang gamit kapag hindi nila maalis ang dumi ng goblin. Kinabukasan, binisita ni Ryuma at Elena si Sergio sa kumpanya ng kalakalan para talakayin kung paano sisimulan ang negosyo. Pinagmamasdan ni Sergio ang slime ni Ryuma na walang kahirap-hirap na nililinas ang dumi ng goblin, at isang nasasabik na hitsura ang nagpapakita sa kanyang mukha. Sinabi niya kay Ryuma na ang ideyang ito ay gagawa sa kanya ng isang kapalaran, pagkatapos ay iminumungkahi na pumunta siya sa Merchant Guild upang magparehistro. Ilang sandali pa, nakarating sila sa Merchant Guild, kung saan nakilala nila ang Guildmaster, na lumalabas na isang matandang babae. Ipinaliwanag ni Ryuma ang kanyang ideya gamit ang mga cleaner slime, at nakita niyang kaakit-akit ito. Opisyal niyang pinapirma siya, na nagtitiwala na kikita siya ng maraming pera. Pagkatapos noon, ipinakita niya sa kanila ang isang mapa na nagsasaad kung saan ang kanyang tindahan. Makalipas ang isang oras, dumating sila sa lokasyon at nalaman nilang nasa isang napakagandang lugar ito, hindi masyadong malayo sa Adventurers Guild, na ginagawa itong isang perpektong lugar ng negosyo. Gayunpaman, ang mismong gusali ay sira, kaya kakailanganin nila itong linisin at i-renovate bago buksan ang tindahan. Nang makita ito, nag-aalok si Sergio na ipahiram kay Ryuma ang ilan sa kanyang mga empleyado para tumulong sa mga tungkulin sa pamamahala, sa paniniwalang hindi pa gaanong kahusay si Ryuma sa pagpapatakbo ng negosyo dahil bata pa lang siya. Sumang-ayon si Ryuma ng walang pag-aalinlangan, at sinabi pa niyang bibilhin niya ang lahat ng kinakailangang appliances mula kay Sergio. Nagkamayan sila, tanda ng opisyal na pagsisimula ng kanilang kasunduan. Nagpasya si Ryuma na aanyayahan ang lahat ng tumulong sa kanya bilang isang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagpapahalaga. Tinutulungan siya ni Elena at ng ilang kasambahay sa paghahanda ng pagkain para sa opening party. Sa sandaling iyon, 2 may pink na buhok na kambal ang pumasok sa tindahan, na nagpapahayag ng kanilang pagkagulat na ang isang 11 taong gulang ay nakahanap ng paraan upang linisin ang dumi ng goblin. Gayunpaman, mabilis na sinabi ni Sergio sa kanila na ang edad ay hindi mahalaga at na hindi nila dapat husgahan ang isang tao sa kanilang hitsura. Pagkatapos, ipinakilala niya sila bilang mga apprentice ni Ryuma, sina Callum at Carla. Bagamat bata pa, pareho silang nagsilbi bilang sub-manager at deputy sub-manager sa isa sa mga sangay ni Sergio. Pagkatapos ay dinala sila ni Ryuma sa loob, at binibigyan sila ng mga tagubilin kung paano tretuhin ang mga customer kapag papasok sila. Pagkatapos nito, ipinakita niya kung paano nililinas at namamalansa ang mga slime ng mga damit, na nag-iiwan sa kanila ng lubos na humanga. Ilang sandali pa, magsisimula na ang welcome party, at oras na para magbigay ng talumpati si Ryuma. Dahil dito, naalala niya ang isang sandali mula sa kanyang nakaraang buhay noong kailangan niyang magsalita sa opisina, ngunit walang nakikinig sa kanya. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Naghahatid siya ng isang mahusay na talumpati,
nagpapasalamat sa lahat para sa kanilang suporta, at itinaas ang kanyang baso bilang pagdiriwang. Pagkatapos nito, ang lahat ay kumakain at nagsasaya sa kanilang sarili, na nagpapasaya kay Ryuma dahil ang ibig sabihin nito ay matagumpay ang party. Nang matapos ang party, tinawag niya sina Calum at Carla para purihin sila sa kanilang pagsusumikap. Gayunpaman, sa paghusga sa kanilang pag-uugali, ipinapalagay niya na hindi nila nais na magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanya. Sa kanyang pagtataka, sinabi nila sa kanya na napag-isipan na nila ito at talagang gusto nilang manatili. Noong una, nag-aalinlangan sila tungkol sa pagtatrabaho sa ilalim niya, ngunit pagkatapos makita kung gaano kitiwala ang mga tao sa kanya, naniniwala silang marami silang matututunan. Palagi silang tensyonado sa paligid ni Ryuma dahil akala nila siya ay isang maharlika, ngunit pagkatapos malaman na siya ay hindi, pareho silang nerelax na kapansin-pansin. Kinabukasan ay ang opisyal na pagbubukas ng kanyang Wonder Shop, na pinangalanan niyang Bamboo Forest. Gayunpaman, may pagdududa si Ryuma kung makakakuha siya ng mga customer. Pagkarating ni na Carla at Calum, pumunta siya sa Adventurers Guild para ipaalam sa kanila na opisyal na bukas ang kanyang shop. Laking gulat niya, pagdating niya doon, alam na ng mga adventurer ang tungkol sa grand opening niya dahil naglagay si Mia ng higanteng poster na nag-aanunsyo nito. Sinabi sa kanya ng mga adventurer na bibisita sila sa kanyang tindahan sa sandaling matapos nila ang kanilang trabaho para sa araw na iyon. Pansamantala, nagpa siya si Ryuma na kumuha ng isang simpleng adventurer job, pagtitipon ng damo. Kaya, tumungo siya sa mine shafts at walang nakitang halimaw doon. Pagkatapos mangolekta ng mga halamang gamot, bumalik siya sa guild, inihatid ang mga ito, at tinatanggap ang kanyang bayad. Nang makabalik siya sa kanyang tindahan, laking gulat niya nang makita ang mahabang pila ng mga tao sa labas. Nag-teleport siya sa loob at binati ng mga kapitbahay, na nagsabi sa kanya na sabik na silang naghihintay na magbukas ang kanyang tindahan mula nang mabalitaan nila ang kakayahan ng kanyang serbisyo na alisin ang dumi ng goblin. Dahil sa emosyon, napaluha si Ryuma sa tuwa at agad na inutusan ang kanyang mga assistant na alagaan ang mga customer habang siya ang nag-aalaga ng paglalaba. Makalipas ang ilang oras, habang nakikipag-usap kay Calum at Carla, napagtanto niyang hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magpahinga, kaya't ipinaalam niya sa kanila na kukuha siya ng mas maraming kawani upang mapagan ang trabaho. Pagkatapos noon, binisita niya ang pamilya Reynold at tuwang-tuwang ikinwento sa kanila ang tagumpay ng kanyang negosyo, ngunit hindi na sila nagulat dahil inaasahan na nila ito. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Ryuma sa kama, naiisip niya kung gaano kalungkot ang dati niyang buhay. Hindi talaga siya naging komportable noon, pero ngayon, kahit pagod na siya, payapa pa rin ang nararamdaman niya. Kinabukasan, tinipon ng Merchant Guild Master ang isang grupo ng mga tao na pinaniniwalaan niyang magiging perpektong staff para sa laundry business ni Ryuma. Di nagtagal, tumayo si Ryuma sa harap ng lahat ng mga aplikante at inihayag na siya ang may-ari ng kumpanya ng paglalaba, na ikinagulat nila dahil siya ay isang 11 taong gulang na bata. Ipinaalam niya sa kanila na nagtatrabaho siya sa mga slime, kaya inaasahang tatretuhan nila ang mga slime bilang mga kasamahan. Gayunpaman, binibigyan din niya sila ng opsyon na umalis kung hindi sila komportable sa pagtatrabaho sa mga slime or pagkuha ng mga utos mula sa isang bata. Humigit kumulang 90% ng mga aplikante ang lumalabas, hindi gustong magtrabaho sa ilalim ng isang bata. 2 tao lang ang natitira dito, isang mukhang kawili-wiling lalaki at babae na nagngangalang Fiona at Lindor, na gusto pa rin ang trabaho. Habang tumatayo sila, napansin ni Ryuma na bali ang paa ng lalaki, ngunit sa tingin niya ay hindi ito magiging malaking issue dahil ang mga hilang slime ay dapat na makayanan ito. Nang mas malapitan, nakita rin niya ang mga armas sa kanila, kaya inamin nilang minsan silang mga assassin ngunit iniwan ang buhay na iyon upang ituloy ang matapat na trabaho. Ipinaliwanag nila na pagkatapos makipaglaban sa isang digmaan, nawala ang kanilang tinubuang bayan at napilitang lumipat sa bayang ito, na piniling manatiling tago. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpasya pa rin si Ryuma na kunin sila dahil alam na ng Guildmaster ang kanilang nakaraan at hindi sila nakikitang banta. Nagulat sina Fiona at Lindor na gusto pa rin silang kunin ni Ryuma, kahit na nalaman nilang assassin sila noon. Pagkatapos nito, ipinakilala niya sila Carla at Calum, ipinaalam sa kanila na sila ang kanilang mga bagong kasamahan.
Nagpalitan sila ng pagbati, at tumungo si Fiona sa silid ng empleyado, kung saan nakita niya ang mga slime na masipag na naglalaba. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, sinasabi sa kanila na isa siya sa kanilang mga bagong kasamahan. Sa bahagi na ngayon ng koponan sina Fiona at Lindor, tiwala si Ryuma na mapapamahalaan nila ang pagmamadali sa gabi at mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng mga customer. Kinabukasan, gustong matiyak ni Ryuma na comfortable si Lindor sa pagtatrabaho sa shop, kaya pinaupo niya ito at ginamit ang isa sa kanyang mga hilang slime para ayusin ang putol niyang binti. Pinatunayan ni Lindor na gumagana ito sa pamamagitan ng pagtayo, pagtalon-talon, at malayang paggalaw. Ang kanyang anak na babae ay nagmamadaling lumapit sa kanya, na puno ng pasasalamat. Dahil gumaling na ang paa ni Lindor, nagtitiwala si Ryuma na magagawa nila ang kanilang buong potensyal. Pagkatapos ay ipinakita niya kina Fiona at Lindor ang kanilang mga bagong silid, na sa tingin nila ay maganda, dahil hindi na nila matandaan ang huling pagkakataon na natulog sila sa isang maayos na kama. Sa lahat ng bagay, ang susunod na 2 araw ng negosyo ay maayos. Nang sumunod na araw, isa pang malaking alon ng mga customer ang dumating, at lahat ng kanyang mga empleyado ay nagtatrabaho ng husto. Upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga, ginagawan sila ni Ryuma ng pizza at iba pang mga pagkain bilang merienda para sa tanghalian, na nagpapahintulot sa kanila na magpahinga sa pagitan ng kanilang mga shift. Sa pamamagitan nito, nagagawa nilang malampasan ang araw ng mahusay, kasama ang lahat na nagtatrabaho ng full-time. Gayunpaman, ngayong sikat na ang negosyo, naniniwala si Ryuma na pinakamahusay na kumuha ng mas maraming tao. Nagpasya siyang magdala ng 2 pang empleyado kasama ang isang kusinero upang maghanda ng mga pagkain para sa mga kawani bilang bahagi ng kapakanan ng empleyado, na ikinagulat ng mga empleyado dahil hindi pa sila nakaranas ng ganoong pagtrato saan man. Sa pag-iisip na iyon, tumungo si Ryuma sa Merchant Guild at ipinaalam sa Guildmaster ang kanyang plano na kumuha ng mas maraming tao. Itinuturing niya itong magandang ideya, at tinitiyak sa kanya na makakahanap siya ng mga aplikanteng hindi magdadalawang isip na magtrabaho para sa kanya at sa mga slime. Nang maglaon sa araw na iyon, ipinakilala ng Guildmaster ang 4 na bagong empleyado, sina Tina, Maloy, Joanna, at Colette. Sa paghusga sa kanilang saloobin at sa paraan ng kanilang pagdadala, tinatanggap sila ni Ryuma dahil wala silang mga isyu sa pakikipagtulungan sa kanya at sa mga slime. Isang linggo na ang lumipas mula nang magbukas ang tindahan, at mukhang masaya ang mga customer at empleyado. Ngayong mas marami na siyang tauhan, napagtanto ni Ryuma na hindi na niya kailangang nasa tindahan sa lahat ng oras, kaya nagpasya siyang magsagawa ng higit pang mga quest sa Adventurers Guild pansamantala. Kinabukasan, inayos ni Sergio ang isang pulong kay Ryuma upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa isa pang pagkakataon sa negosyo. Nais niyang maghatid at mag-supply ng malaking dami ng waterproof fabric kay Ryuma dahil sa paparating na outbreak season. Sa pag-unawa sa pangangailangan, sumasang-ayon si Ryuma na gumawa ng higit pa sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, ipinaalam ni Ryuma kay Elena na pupunta siya sa mga minahan para gawin ang waterproof fabric. Agad niyang tinanong kung maaari siyang sumama dahil naniniwala siyang ito ang perpektong lugar para sanayin ang kanyang violin. Gayunpaman, si Ryuma ay nalilito kung bakit siya pupunta doon upang tumugtog lamang ng musika. Ipinaliwanag niya na ang mga ibon ng Lindor ay malapit nang dumating sa lawa, at ang pagtugtog ng musika ay mahalaga sa pagpapaamo sa kanila. Kung gusto nila ang melody, nagiging mas madaling makuha ang kanilang tiwala. Nang maayos na iyon, nagsimula siyang magsanay habang sinasabihan si Ryuma na kumilos na parang wala siya roon. Pagkatapos ay ginugugol ni Ryuma ang susunod na ilang oras sa paghahanda ng tela, at sa sandaling ang natitirang hakbang ay pagpapatuyo, nagpasya siyang panindagan ang kanyang pangako. Gamit ang kanyang rock molding technique, lumikha siya ng isang manika na replika ni Elena, na sa tingin niya ay talagang maganda. Pagkalipas ng ilang oras, nakipagkita siya sa pamilya Reynold at binigyan sila ng mga manika na ginawa niya sa kanilang lahat. Humanga sila sa kanyang husay, kaya nasiyahan si Ryuma na nakapagbigay siya ng ngiti sa kanilang mga mukha. Kinabukasan, nag-check-in siya sa shop at nakitang maayos ang lahat, kaya bumalik siya sa minahan para ipagpatuloy ang paggawa ng waterproof fabric. Natapos niya ang susunod na batch, at habang naghihintay na matuyo ang mga ito, nagpasya siyang isali ang mga slime sa pagsasanay sa labanan.
Hinahayaan niya ang mas maliliit na slime na magsanay laban sa isa't isa, habang siya ay personal na nakikipaglaban sa mas malaking scavenger slime. Habang naglalaban sila, napansin niya na ang mga galaw ng pagtatanggol nito ay bumuti ng malaki, na nagpapatunay na ang pagsasanay na ito ay medyo epektibo. Pagkatapos ng session, ibinaling ni Ryuma ang kanyang atensyon sa isa sa mga slime na matagal na niyang pinapakain ng bakal. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto niya na ito ay sumailalim sa isang pagbabago. Gamit ang kanyang husay sa pagtatasa ng halimaw, nalaman niyang naging iron slime ito dahil umuubos lang ito ng bakal. Dahil dito, napagtanto ni Ryuma na kung magpapakain siya ng mga slime ng iba't ibang metal, maaari siyang makakuha ng metal slime. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Ryuma sa tindahan at laking gulat niya nang matuklasan na triple ang benta kumpara noong nakaraang araw. Ngayong mas marami na siyang empleyado, nagawa nilang magtulungan ng mahusay at nasiyahan ang lahat ng mga customer. Biglang nanginag si Ryuma nang mapagtanto niyang hindi pa niya naiisip na bigyan ng bakasyon ang kanyang mga empleyado. Nag-flashback siya sa dati niyang buhay, naalala kung gaano siya pinagsamantalahan sa dati niyang trabaho. Sa pag-iingat na iyon, inanunsyo niya na ang tindahan ay magsasara isang beses sa isang linggo upang ang lahat ay magkaroon ng tamang pahinga. Tuwang-tuwa ang kanyang mga empleyado dahil hindi pa sila nakapagtrabaho sa lugar na ganito ang pagpapahalaga sa kanilang kapakanan. Determinado si Ryuma na bigyan sila ng pinakamahusay na mga kondisyon sa pagtatrabaho upang matiyak na gumanap sila sa kanilang pinakamahusay. Kinabukasan, tumungo si Ryuma sa Adventurers Guild, kung saan ipinaalam sa kanya ng receptionist na ang isang adventurer party sa labas ng bayan ay naglagay ng rare slime para sa pagbebenta. Ang alok na ito ay agad na pumukaw sa kanyang interes, kaya nagtungo siya sa isang bar sa labas ng bayan. Sa loob, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na magkakasamang nakaupo at umiinom, at ipinapalagay niya na sila ang nagbebenta ng slime. Papalapit sa kanila ng mahinahon, sinimulan niyang talakayin ng mga slime, ngunit ang isa sa mga adventurer, na malinaw na lasing, ay nagalit, na misinterpret ang mga salita ni Ryuma. Hinawakan niya ito sa kwelyo, iniisip na naparito siya upang kutsain sila dahil sa hindi pagbebenta ng slime. Gayunpaman, habang hinihila niya si Ryuma, bigla siyang bumagsak sa lupa at nagsimulang umiyak dahil sa pagkabigo. Pagkatapos ng kaguluhang iyon, nakipag-usap si Ryuma sa ilan sa mga mas makatwirang miyembro ng grupo. Ipinaliwanag niya na nandito siya para bumili ng mga slime na hindi nila naibenta, dahil kinokolekta at pinag-aaralan niya ang mga ito. Pinahihintulutan siya ng mga ito na suriin ang mga slime, at nang tumingin siya sa loob ng pot, nagulat siya nang makita ang isang slime na parang dugo, isang bagay na hindi pa niya nakatagpo noon. Naiintriga, nag-aalok siya na magbayad ng dagdag para dito, na ikinatutuwa ng mga adventurer. Matapos makumplito ang transaksyon, umalis siya at tumungo sa Grimmel Mines, kung saan siya ay bumubuo ng isang umiiral na kontrata gamit ang isang bagong slime. Kapag naitatag na ang kontrata, pumupuslit ang slime sa katawan ng isang sawi na daga at inaalis ang lahat ng dugo nito, na napagtanto ni Ryuma na maaaring isa ito sa mga kakayahan nito. Samantala, ang mga Diyos na nagdala kay Ryuma sa mundong ito ay patuloy na nagbabantay sa kanya, nakikita kung gaano siya naging masaya at kung gaano kalaki ang paggalang na ipinapakita niya sa lahat, kasama na ang mga slime, at napagpasyahan na ginawa nila ang tamang desisyon sa pagdala sa kanya dito. Kinabukasan, inanyayahan ni Elena si Ryuma na sumama sa kanya habang kumukuha siya ng kanyang mga magic lesson. Naruroon sina Elisa, Romero at Reynold upang turuan siya ng isang diskarte na kilala bilang shared sensation technique, na nagbibigay daan sa kanya na magbahagi ng impormasyon tulad ng kung siya ay nasa panganib sa kanyang pamilyar. Gayunpaman, sa halip na gumamit ng mga slime para sa aralin ngayon, nagdadala si Elisa ng ilang crewbird dahil naniniwala siyang mas magiging epektibo ang mga ito para sa pagbabahagi ng mga sensasyon. Ang parehong Ryuma at Elena ay mabilis na bumuo ng isang koneksyon sa mga ibon. Inutusan ni Elisa si Ryuma na ilarawan ang isang imahe ng isip na nakakakita sa pamamagitan ng mga mata ng ibon, at pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang nakikita niya ang kanyang sarili, kahit na ang karanasan ay nagpaparamdam sa kanya na nasusuka. Nagulat si Elisa at ang iba pa na nagawa niyang gawin ito, at ipinaliwanag ni Reynold na ang NASA ay isang bagay na nararanasan ng bawat gumagamit ng mahika.
Pinayuhan niya si Ryuma na ipikit ang kanyang mga mata upang makakuha ng mas malinaw na pangitain sa mga bagay-bagay. Kasunod ng kanyang payo, napagmamasdan na ngayon ni Ryuma ang kanyang kapaligiran sa pamamagitan ng crowbird nang hindi nahihilo. Pagkaupo nilang lahat, nagbabahagi sina Romero, Reynold, at Elisa ng mga detalye tungkol sa mga uri ng halimaw na kaya nilang paamuhin. Nagsisimula si Romero sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na maaari niyang paamuin ang anumang anyo ng mga nakascale na halimaw, ngunit hindi niya mapanatili ang maraming pamilyar ng sabay-sabay. Si Reynold, sa kabilang banda, ay maaaring paamuin ang anumang hayop na may 4 na paa, ngunit hindi siya makagawa ng isang kontrata sa anumang iba pang uri ng mga nilalang. Si Elisa ay itinuturing na pinakamalakas na tamer sa kanila, na pinatunayan niya sa pamamagitan ng pagbubunyag ng kanyang higanteng puting lobo, isang banal na hayop na kilala bilang ephemera. Kasabay nito, napaamon niya ang higit sa 100 halimaw, pangunahin na nag-specialize sa mga lobo na uri ng nilalang. Si Reynold ay palaging isang hakbang sa likod niya sa temang magic, dahil inilaan niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa espada. Gayunpaman, ang pinakamalakas na tamer sa kanila ay si Romero, dahil kahit meron lang siyang 20 pamilyar, lahat ito ay mga dragon. Ang mga ito ay napakalakas na siya lamang ang nagpapatawag sa kanila sa panahon ng tunay na kaguluhan. Habang pinakikinggan ni Ryuma ang lahat ng ito, napagtanto niya kung gaano kahanga-hanga ang mga tao sa paligid niya. Sa mga susunod na araw, patuloy na nagsasanay si Ryuma sa temang magic kasama si Elena, habang gumagawa at namamahagi din ng mga waterproof na tela kay Sergio. Sa kalaunan, nagsimula ang Grail Frog Outbreak, at si Ryuma ay nakipagpulong sa iba pang mga adventurer upang talakayin kung paano sila kikita ng pinakamaraming pera sa pangangaso sa mga palaka. Inaakala nilang kakailanganin nila ng magandang damit, katulad ng ginamit ni Ryuma kapag naglilinis ng mga pampublikong palikuran, kaya iminumungkahi na lamang niya na bumisita sila sa kumpanya ng pangangalakal upang makakuha ng ilan. Nangangahulugan din ang Grail Frog Outbreak na lilipad ang mga lemur bird, at naalala ni Ryuma na maaari lamang silang paamuin sa pamamagitan ng musika. Sa pagnanais na samantalahin ito, ginugugol niya ang halos buong gabi sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan sa gitara upang mapaamo niya ang mga ibon pagdating nila. Kinabukasan, sinimulan ni Ryuma at ng pamilyang Reynold ang kanilang paglalakbay sa kakahuyan, patungo sa lawa kung saan inaasahang dadaan ang mga lemur bird. Sa daan, nakatagpo ni Ryuma ang adventurer party na nagbenta sa kanya ng blood slime. Nag-usap sila sandali at nagpasalamat kay Ryuma sa payo na ibinigay niya sa kanila tungkol sa pagkakakitaan sa panahon ng Grail Frog Outbreak season. Ang pag-uusap ay malapit nang matapos, at si Ryuma ay nagmamadaling abutin ang iba. Pagdating niya, nagulat siya nang makitang maganda ang paglipad ng mga ibon sa lawa, at habang tumitingin siya sa paligid, napansin niyang tinitipon ng mga adventurer ang lahat ng palaka mula sa tubig. Pagkalipas ng ilang sandali, sinubukan ng isang lalaki na paamuin ang mga ibon sa pamamagitan ng pagtugtog ng instrumento, ngunit ang kanyang pagtugtog ay napakasama kaya agad siyang tinanggihan ng mga ibon. Dahil sa galit, hinugot niya ang kanyang espada at sinubukang paamuhin ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa, ngunit gumanti ang isa sa mga ibon sa pamamagitan ng paggamit ng mahika ng hangin upang atakehin siya. Sa kabutihang palad, si Ryuma ay namagitan sa tamang oras, na hinaharangan ang pag-atake gamit ang isang pader. Biglang, isang napakasakit na tunog ang pumuno sa hangin, na pumipilit sa lahat na takpan ang kanilang mga tainga sa sakit. Gayunpaman, si Ryuma ay hindi naapektuhan sa ilang kadahilanan, kaya mabilis niyang sinusubaybayan ang pinagmulan ng ingay sa isa sa mga ibon. Mabilis siyang kumilos, gumamit siya ng isang bilog na magic chamber upang ikulong ang tunog, pagkatapos ay lumipad ang ibon. Ipinaliwanag ni Romero na ang ibong umatake sa kanila ay bahagi ng isang napakamapanganib na species, isa na maaaring gumamit ng dark magic bilang karagdagan sa wind magic. Kilala rin ito sa paglalagay ng takot at guni-guni sa mga tao, at sa pagtingin pa lang sa iba pang adventurers, halatang apektado na sila. Si Ryuma, sa kabilang banda, ay may kakayahan sa mental resistance, na malamang na nagpapaliwanag kung bakit siya ay immune sa tunog. Gayunpaman, kahit na may ganoong kalamangan, napagtanto niya na kailangan pa rin niyang mag-ingat, dahil hindi niya mapapansin ang pagdating ng pag-atake ng ibon.
Ginugugol nila ang susunod na ilang oras sa paghihintay sa mga lemur bird na bumalik, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila bumalik. Kaya, sa wakas ay oras na para umuwi sila. Mukhang malungkot si Elena dahil ito ang sandali kung saan sila maghihiwalay, at alam ito ni Ryuma ngunit hindi alam kung paano tumugon dahil sa awkward ng pakiramdam. Habang tumatagal ang katahimikan, pumasok si Elisa at nag-alok sa kanilang dalawa ng ilang nakakaaliw na salita. Si Howard naman ay tinutukso si Ryuma sa pamamagitan ng paghihimok sa kanya na pumasok para sa isang goodbye kiss, na nagpakaba sa kanila ni Elena. Ngunit mabilis na pinapakalma ni Ryuma ang kanyang nerbiyos sa pamamagitan ng paghahatid ng suntok ng diretso sa tiyan nito. Mabilis na nalipat ang kanilang atensyon nang mapansin ang mga ibon na bumabalik. Nang makita ito, nagpasya si Ryuma na umatras dahil natatakot siyang baka mag-ingat sa kanya ang pinuno ng mga lemur bird. Pagkatapos, out of nowhere, humakbang pasulong si Elena na may hawak na violin, kumpiyansa na tinitiyak sa lahat na mapapaamo niya sila. Nagsimula siyang tumugtog ng isang magandang himig, at ang nakapapawi na himig ay nagpakalma sa mga ibon kaya tinanggap nila ang kanyang kanta at nilapitan siya para paamuin. Matagumpay siyang nakagawa ng kontrata sa siyam sa kanila, na nagbibigay ng ngiti sa kanyang mukha. Kinuha ni Ryuma ang kanyang gitara at nagsimulang tumugtog. Kahit na ang gitara ay hindi isang instrumento na kilala sa mundong ito, nagagawa pa rin itong paginhawahin ang mga ibon, at sa paglapit nila sa kanya, matagumpay din siyang nakagawa ng kontrata. Pagkatapos ay tinasa ni Elena ang isa sa mga bihirang ibon na pinaamo niya at natuklasan na ito ay talagang isang bihirang lahi ng lemur bird. Sa gabing iyon, isang malaking salu-salo ang gaganapin bilang isang pagdiriwang ng pag-aamo ni Elena sa mga lemur bird at bilang isang farewell party para kay Ryuma. Makalipas ang ilang oras, magkasamang nakaupo sina Ryuma at Elena sa kanyang silid, na parehong namumula. Medyo nalulungkot si Elena dahil si Ryuma ay titira na malapit sa mga minahan, habang siya ay papasok sa paaralan at mananatili sa mga dormitoryo. Gayunpaman, ang higit na nag-aalala sa kanya ay ang katotohanang wala pa siyang talagang naging kaibigan maliban kay Ryuma, dahil karamihan sa mga tao ay natatakot sa kanyang mahiwagang kakayahan. Ibinalita niya kung paano niya aksidenteng na-freeze ang isang tao, na naging dahilan ng pagkatakot sa kanya ng mga tao sa bayan at pag-iwas sa kanya mula noon. Nakikinig si Ryuma at hindi niya iniisip na dapat niyang sisihin ang sarili niya. Tinitiyak niya rito na hindi siya natatakot sa kanya dahil alam niyang hindi niya sinasadya ang bagay na iyon, na nagpapangiti sa kanya. Pagkatapos ay binigyan siya ni Elena ng isang regalo sa isang maliit na kahon. Habang tinitingnan ni Ryuma ang loob, ipinaliwanag niya na ito ang kwintas na natanggap niya mula sa kanyang ina sa kanyang ika-10 kaarawan. Noong una, tumanggi si Ryuma na tanggapin ito, alam kung gaano ito kahalaga sa kanya, ngunit iginiit ni Elena, na sinasabi na normal para sa mga kaibigan na makipagpalitan ng mga regalo bago maghiwalay ng landas. Sa pag-iisip na iyon, binigay ni Ryuma sa kanya ang dalawa sa kanyang pinakamahalagang slime bilang regalo ng pamamaalam. Pagkatapos, natapos na ang huling gabi nila ni Elena. Kinabukasan, ini-escort ng pamilya Reynolds si Ryuma sa istasyon ng paglalakbay, kung saan siya aalis. Lahat sila ay nagpaalam, na nagnanais na magkaroon siya ng mas magandang buhay sa hinaharap, bago siya iniwan na mag-isa kasama si Elena upang magpaalam. Pareho silang sumang-ayon na magkita muli sa loob ng 3 taon, kung saan umaasa si Elena na maging mahusay sa kanyang mahiwagang kakayahan. Bago siya umalis, nakipagkamay sila, na sumasang-ayon na hindi ito isang paalam, ngunit isang see you later.